Alam niyo, giving thanks to God is a great thing to do. Isang napakadakilang bagay ang magpasalamat sa Diyos. When you are giving thanks to God, you are acknowledging that everything na meron ka na ipinagpapasalamat mo ay kinikilala mong ito'y galing sa Kanya. Halimbawa, na-increase yung sweldo mo, na-promote ka. Pag sinabi mong, Lord, salamat po. So, ibig sabihin, kinikilala mo na yung promotion mo, yung increase ng sweldo mo, yung mabuting bagay na nangyari sa'yo, galing sa Kanya. Ayan po yung kapangyarihan po ng Lord, thank you. Halimbawa, nagising ka sa umaga, at ang sabi mo, Lord, salamat po sa umagang ito. Meaning, kinikilala mo na siyang nag-ingat sa'yo habang ikay natutulog, hindi mo alam kung anong nangyari sa paligid. Pero ito ngayon, gising ka at ipinagpapasalamat mo na rin yung tagumpay mo at protection mo sa buong maghapon na yan. Kaya po, ang mga Kristiyano ay walang ibang bukang bibig kundi, thank you, Lord. Sabihin nga natin, thank you, Lord. Yan. Kailan kayo huling nag-thank you, Lord? Ngayon lang, Pastor. Yung iba, ngayon lang nagtuling nag-thank you, Lord. Okay? Alam nyo, giving thanks to God must be our breath. Hininga po natin ang magpasalamat sa Diyos. Alam nyo ba na maaaring ang problema nyo ngayong araw ay pera? Ang problema ng iba ngayong araw na to ay pwedeng nagpapaalam na yung girlfriend, ayaw na sa kanya, o yung boyfriend, ayaw na sa kanya, may nakita ng iba. Sakit, Pastor, talaga eh. Laging problema. Okay? Yung iba naman ang problema nila, may sakit, no? Na nararamdaman, may tumutusok-tusok dito, may tumusok-tusok dito. So, kung saan man po, ano man po yung problema nila. Pero alam niyo bang mapalad pa rin kayo? Alam niyo kung bakit? Kasi buti yan problema niyo. Yung iba po, ang problema nila ngayon, hindi na sila makahinga. Gusto nilang, wala na talagang hininga. Diba? Pero ikaw, ang sarap ng paghinga mo. Inhale, exhale nga kayo. Pagka ikaw yung nag-inhale, exhale, dapat dyan pa lang, magpasalamat ka na sa Panginoon kasi nga po, you feel the goodness. You feel healthy. You look healthy. And you're strong. Alam mo, sa bawat araw, every day is a blessing from the Lord. Sabihin nga natin, every day is a blessing. Okay, praise God. And again, we Christians must acknowledge that every good things we have comes from God. Every day is a blessing from the Lord. Kaya po, magpasalamat tayo. And there's power in giving thanks. Ang tao pong nakakatanggap ng pagpapala, pag siya'y bumabalik sa Lord na magpapasalamat, lalong nadodoblet na seselyuhan ang biyaya at pagpapalang kanyang natanggap. Yung 10 ketongin po na sinabi ng Panginoon, pumunta kayo sa high priest at magpakita kayo sa kanila. Kasi po yung high priest po ang magtetest o magsusuri kung sila ay totoong malinis na. At yung high priest po magsasabing malinis na kayo. Kaya po ang priest ay nagpapahayag. Kung anong ipinahayag ng priest, yun po ang tinatanggap ng kalipunan. And you know what? You are the priests of God. Whatever you speak, it shall be, it will come to you. Okay? You are a priest to yourself. So you have to speak. You are clean to yourself. At habang sila po itong 10 ketongin na to, papunta po doon kasi sumunod sila. Siyempre, nung sinabi ni Lord na magpatingin kayo, meron pa silang ketong. Kaya lang habang sila po'y naglalakad, luminis sila. Kaya meron talagang pagpapala sa pagsunod. There's blessing in obedience. Alam po ninyo, natuwa po yung 10. Yung siyam, sabi nila, malinis na ako. Wala na yung ketong ko. Pero meron pong isa na bumalik sa Panginoon at nagpasalamat. So ibig sabihin, 1 out of 10 ang porsyento ng bumabalik para magpasalamat sa Diyos. At yung mga 10 yon o yung porsyentong yon ay sila yung mga nandito sa Ever Increasing Grace at nakikinig online. Paano yung mga wala ngayon, Pastor? Ewan ko kung saan sila. Amen. Ang mahalaga, kayo po yung bumabalik na nagpapasalamat sa Diyos. Amen?
Sabi mo nga sa katabi mo, bumalik ka para magpasalamat sa Diyos. Okay, today, I entitled our message today, Exceeding Great Reward. Do you want a reward? Reward. Ano mo ba yung reward? No? Gumawa ka ng kasamaan, may reward ka. Gumawa ka ng kabutihan, may reward ka. Hanapin mo si Kibo, may reward ka. Hello, gusto niyo magka 10 milyon? Hanapin mo, may reward ka. Okay? Praise God. Well, alam po ninyo, napaka palad po nating mga Kristiyano sapagkat tayo minahal ng Diyos, nilinis ng Diyos, binanal ng Diyos, ginawang matuwid ng Diyos, kaaya-aya tayo sa Diyos. At lahat ng ito yung siya ang gumawa. Ang ginawa lamang po natin ay sumampalataya sa ginawa ng Diyos at tayo po'y naging katanggap-tanggap sa Kanya. Pero ito pong maganda. Ginawa na tayo ng Diyos na karapat-dapat sa Kanya, meron pa siyang pangako. There is a reward to those who believe. No? Kapag tayo po'y gumagawa ngayon ng kabutihan, kapag tayo po'y nag-a-act according to His Word, meron pang reward. Yung nga lang pong ginawa niya na pagpapatawad sa atin at paglilinis sa atin, higit na sa sapat yun. Pero meron pang reward if you obey. No? Ang sabi po dito sa Galatians chapter 6 verse 9, let us not grow weary. Huwag ka raw tumanda na burara. Ayun, ano ba ito? Huwag kang tumanda na weary. Huwag kang Huwag mapagod, no? Na gumawa ng mabuti or become discouraged in doing good. Okay, let us not grow weary or become discouraged in doing good. Wow. Alam niyo ibig sabihin, wala pong nasasayang na mabuting gawin o mabuting ginagawa ng isang tao. If you're doing good, you feel excited. And there is always reward in doing good. Sa bawat pagtatanim mo ng kabutihan, hindi pwedeng hindi ka mag-aani ng mabuti sapagkat ang sabi po ng Biblia, kung ano ang itinanim mo, yun ang aanihin mo. Pastor, bakit kaya ako nagkaganito? Tingnan mo kung anong yung mga tinanim mo. Bakit kaya ganitong inaani ko ngayon sa buhay ko? Tingnan mo kung anong mga itaninim mo sa mga nakaraan. Laging sinasabi ni Pastor Angel nung nandun pa kami sa Manila, kung ano ang ginagawa mo ngayon, kung anong itinatanim mo ngayon, after 5 years, aanihin mo. At kung anong inaani mo ngayon, yan po ang mga itinanim mo 5 years before. And then, kung ano naman ang ginagawa mo ngayon, pagdating ng 5 taon, huwag mong tanungin bakit ka nagaganyan at bakit ganun ka pa rin. Why? Kasi kung anong ginagawa mo ngayon, kung anong tinatanim mo ngayon, yun ang aanihin mo. Amen? Tanungin mo yung katabi mo, may ani ka na ba? O nag-aani ka na? Okay? So, let us not grow weary. Don't be discouraged. Huwag po tayong mapagod sa paggawa ng kabutihan. Mapagod ka na sa mga bagay na ginagawa mo sa mundo, wag lang yung bagay na ginagawa mo sa Diyos. Yung iba binabaliktad Nagpapapagod sa mga bagay na ginagawa sa mundo, pagkatapos pagdating sa Panginoon, wala na siyang time kasi pagod na nga po siya. Kaya nga sabi ko kanina, alam nyo, kanina habang nagagawain doon sa bukid, alas 7, ay sarap palang sumamba yung maagang maaga. Kasi hindi ka pa pagod kagigising mo pa lang, ang Lord ang inuna mo. Ano? Hindi yung pagkagising mo inuna mo, baboy, palaka, tubig, kalabaw, no? Tapos linis sa paligid, di ba? Pagdating mo ngayon doon, pagod ka na. Yung iba naman, wala pang ginagawa, pumunta sa church, ang daming iniisip na gagawin kaya walang pumapasok na salita ng Panginoon. Kaya nga po don't allow the devil to deceive us. Don't allow the devil to blind our mind na wala tayong maintindihan sa sinasabi o salita ng Diyos. Yung iba sa kapaguran nila, sa dami ng ginagawa po sa mundo, wala silang kagalakang gawin yung bagay na kabutihang ipinapagawa ng Panginoon. Well, there's only one good, and that good comes from God.
And ang sabi dito, do not become discouraged in doing good. Ang pagsamba sa Panginoon ay mabuti. Don't be discouraged. Ang pagbabasa ba ng Biblia ay mabuti. Don't be discouraged. Ang pagbibigay ba sa gawain ng Panginoon ay mabuti. Sabi mo sa katabi mo, don't be discouraged. Ang paghahayag ba ng salita ng Panginoon, ng kabutihan na nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa mga tao, ay mabuting gawin. Sabi mo sa katabi mo, don't be discouraged. Let us not grow weary or become discouraged in doing good. Lahat po ng bagay na mabuting ginagawa natin sa Panginoon, aanihin po natin. In other version, in Galatians chapter 6 verse 9 sa TPT, don't allow yourselves to be weary in planting good seeds. Sabihin natin, good seed. Yung pong itinatanim mo ay good seed yan. Kaya nga po, do it heartily, do it with all of your heart, that is good seed. For the season of reaping, the wonderful harvest you planted is coming. Wow. Kaya, what you are harvesting today, ayan po ay bunga ng itinanim mo 5 years ago, 10 years ago. At kung ayaw mo, yung inaani mo ngayon, baguhin mo yung itinatanim mo ngayon para pagdating po ng hinaharap, mag-aani ka according to what you have sown. Mga kapatid, nothing is wasted when it comes to planting good seed. At ang pinakamabuting buto para tiyak na magkakaroon po ng mabuting bunga ang bagay na ginagawa mo, make it sure that that seed comes from God. It is a good thing from the Lord. Sabi ko nga po, kung gusto mo magkaroon ng harvest at wala kang maitanim. Kasi yung iba, ang daming dahilan kung bakit hindi sila makagawa ng kabutihan at para bang ginagawa nilang excuses yung kahirapan, ginagawang excuses yung kawalan, ginagawang excuses yung walang backer o walang pinag-aralan o wala pong natapos na maganda para hindi sila magkaroon ng maayos na buhay at magkaroon ng magandang harvest sa buhay. Mga kapatid, panahon na para itigil natin yung pong kaisipan na wala naman akong backer, wala akong pinag-aralan para ako'y magkaroon ng promotion at magandang trabaho at magkaroon ng magandang buhay, wala akong kakilala, wala akong kamag-anak sa abroad, walang magpapadala sa akin, wala talaga, pastor. Wala rin akong kapital para ako'y magkaroon ng magandang negosyo o makapagsimula ng negosyo. Alam niyo ba? Listen. Alam niyo ba na ang Diyos, nung pinili kanya at binigyan kanya ng buhay, ay merong magandang bagay na naitinanim niya, naka-built-in sa'yo. Listen carefully, mga young people, mga nanay, mga tatay, kahit may edad ka na, kahit sabihin natin na ilang buwan na lang inilalagi mo sa mundong ito, you need to discover what is the good thing that God built in unto you. At ito po, ang pinakamaganda na kapital na meron tayo ay yung pong buhay ng Diyos na meron tayo, yung tayo po'y ginawa ng Diyos na matuwid, at ang salita ng Panginoon na meron tayo, at ang banal na Espiritu na sumasayaw. That is a more than capital. More than enough capital. Para nang sa ganun makapagsimula ka ng maayos at magandang pamumuhay. Maging masaya, maging makalakin ang buhay mo sa mundong ito. Hello? Do you believe that? Basta wala akong kapital para magkaroon po, mag-ani po ako ng mabuting bagay. There is a Word of God. Sow it into your heart. The Word of God is like a seed. Actually, it is a seed. Pag sinabi mong seed, there is life in it. Pag sinabi mong seed, para ito po'y magkaroon po ng bunga, kinakailangan yung seed na yan ay maitanim. Meron bang nagbunga na seed na hindi na itanim? It must be sown. And saan po dapat itanim ang salita ng Diyos? Into your heart.
Make it sure that the Word of God is sown into your heart. And once the Word is sown into your heart, be patient, glory to God. Darating ang araw, maaani mo ang lahat. Amen? At sasabihin mo, wow, effective. Grabe. Totoo ang salita ng Panginoon. Eh, yung iba kapag hindi nila nakikita yung salita niya nung nag-take a peek kaagad sa kanila, mas pinipili nila yung mga ibang bagay. No? Yung pansamantala, parang unggoy. Binigyan mo ng unggoy ng 3 saging, tapos binigyan mo ng isang sakong pera, ang pipiliin ng unggoy yung 3 saging. Kapatid, hindi ka unggoy. Alam mo na yung isang sakong pera makakabili ng mas maraming saging. Amen? Sabi mo sa katabi mo para magising, hindi ka unggoy. Amen? O, di ba? E di nalaman niya ngayon na hindi siya unggoy, ano? Piliin mo ang higit na mabuti. Piliin mo ang higit na biyaya at pagpapala. Piliin mo ang salita ng Diyos na tunay ganap, higit na biyaya at pagpapala, hindi yung temporaryong bagay. Eh karamihan kasi sa mga tao, ipinagpapalit nila yung temporaryong bagay kaysa po yung talagang pagpapala na galing sa Diyos, parang si Esau. Yung magkapatid, sino po yung kapatid ni Esau? Si Jacob. Si Jacob, inisaw niya si Esau eh. Hello. Eh biruin mo eh, no? Pagod na pagod si Esau, nanghayop, tawag ba doon? Nangaso, tama. Di ba? Eh, sabi, pasensya na kayo, hindi ako Tagalog eh, di ba? O, nangaso. Eh, walang nakuha. Pagod na pagod. Sabi niya, gutom na ako. Eh, mahilig magluto si Jacob. Sabi, bigyan mo ako ng pagkain. Hop. Hindi pwede. Ibigay mo muna sa akin yung karapatang pagiging panganay. Alam mo ninyo, yung karapatang pagiging panganay, that is a great riches. Alam niyo bang ibinigay ni Esau, ipinagpalit niya yung kanyang karapatang pagiging panganay doon sa isang mangkok na pagkain. Karamihan po sa mga Kristiyano, ipinagpapalit nila yung kanilang pagiging Kristiyano sa mga bagay na pansamantala. Huwag kang ganyan. Huwag mong tularan si Esau. Umiyak si Esau, ha? Kasi nga po, no, yung binigay na ng basbas kay Jacob, kasi nga po, pinagpalit talaga nangyari. Nung magpapabasbas na, wala na. Huli na ang lahat. Huwag mong ibebentang yung karapatan. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong ibentang yung karapatan. Huwag mong ibagpalit doon sa promotion mo, pero promote ko lang kahit linggo, kahit wala ka ng pagkakataon makapagsamba sa Panginoon, okay lang. Kapatid, lagi niyong pipiliin ng Lord. Kung meron kayong pagkakataon o kaya binibigyan kayo ng mundo nang mamili ka, promotion mo, trabaho mo o ang Diyos, mga kapatid, mawala na lahat, huwag lang ang Lord sa buhay mo. Bakit? Sapagkat yung pong bagay na ibinibigay sa iyo, pansamantala lang yan. Pwedeng mawala yan. Pero kapag pinili mo ang Diyos, bibigyan ka ng 10 higit pa sa bagay na ino-offer ng mundo sa iyo. Eh sabi rito, take advantage of every opportunity to be a blessing to others. Alam niyo ba na the Lord wants you to be blessed? And what is the purpose to be a blessing? What is the purpose why you want to be a blessing? Alam niyo sa akin, at sana po makita po ninyo bilang pastor po ninyo, kung ako'y pagpapalain ng Panginoon, kahit takot ang demonyo na pagpalain ako pero pinagpapala talaga ako ng Panginoon. Lahat yan ibibigay ko para sa Panginoon. Why? I want to be a blessing to others. I want to be a blessing to the ministry and everything. Bakit? Wala naman tayong madadala talaga dito sa mundong ito eh. So what is the purpose why you want to be a blessing? Gusto niyo bang yumaman? Wala nang gustong yumaman dito. Pero gusto niyo talagang yumaman. What is the purpose? Anong layunin? Bakit gusto niyo yumaman? Para pastor, mabili ko yung gusto ko, makabili ako ng o kaya meron akong kapangyarihan, o kaya mabili ko yung dream car ko, dream house ko, o di kaya mapasagot ko yung iniirog ko o yung crush ko. Kasi nga pag mayaman ako, siyempre pag makita akong pera, sabi ko lang sa kanya. Yeah.
Alam mo ninyo, ang ganda po yung nagkaroon po ng survey. Tinanong po, bakit gusto nyong yumaman? Ang mga iba't ibang tao po sa mundo. Dito po sa Asia, sabi nila, pare mo lang pambili ng pagkain. Yung iba naman mga bansa, sabi nila, para magkaroon ako ng mabili ko yung gusto ko. Mabili ko yung dream car ko, yung dream house ko, yung makapag-ikot ako sa iba't ibang bahagi ng bansa ng mundo. Yung iba naman, bakit gusto mong yumaman? Para marami akong pera, meron akong kapangyarihan. Pag tumakbo akong politiko, marami akong pamimigay, mananalo ako. So, ayan. Pero alam mo ninyo, sa Amerika, tinanong, bakit gusto mong yumaman? Ito po yung tanong nila. Para ako ay maging pagpapala sa iba. At yan bang sinasabi rito? Take advantage of every opportunity to be a blessing to others. Now, pastor, hindi pa naman ako mayaman Paano ako maging pagpapala sa iba? Huwag mong hintayin na magkaroon ka muna ng milyong-milyong pera bago ka maging pagpapala sa iba. Kung anong meron ka, pwede mong hatian yung kapatid mo magbigay. Now, listen. Huwag ninyong gagamitin ang mga verses na ito para ibato sa kapwa ninyo. Nasasabihin mo, tingnan mo yung blessing na yan, pinagpapala ka na. Sabi dito, pagpalain mo raw ako. Blessing to others. Yan ang problema ng marami, kaya po alam niyo, kaya nagkakagulo sa church kasi nga po, pag nakita na niyo yung kapwa niya, yumayaman, pinagpapala ng Panginoon, babatohin niya ngayon ng verse, yumamang ka na, nakalimutan mo na ako, yumabang ka na. Di ba? Nagkaroon ka lang ng ganyan, yumabang ka na. Kung bakit siya nagsasalita ng gano'n, kasi hindi siya binibigyan. Amen? Dapat huwag kang mainggit. At kung hindi niya ginagawa yung verse na yan, huwag mong ibato sa kanya yan. Ipag-pray mo lang na maintindihan niya yung pagpapala ng Panginoon. Ang dapat na ipag-pray mo ganito, Lord, ako ang magiging pagpapala sa iba. Amen? It must be you who become a blessing to others. Itong mga verse natin, kapag meron po kayo nababasa na mga verse sa Bible, don't ask for others to apply it to you, but you must apply it to them. Ikaw ang mabuhay sa verse na yan. Amen? Oh, glory to God. So, especially to our brothers and sisters in the family of faith. Kaya gamitin mo yung blessing mo. Why you want to become a blessing? For you to become a blessing. Or why you want to become rich, wealthy? For you to become a blessing to others. Alam nyo, ang pagbibigay ng mabuti o paggawa ng mabuti o pagbibigay sa gawain ng Panginoon na isang mabuting gawain, you always have the joy in your heart when you give into God's kingdom. I pray na ma-experience yung kagalakan ng pagbibigay. At yan po ang naging buhay ng mga taga-Macedonian Church in 2 Corinthians chapter 8. Now, sa bawat pagtawag ng Diyos sa atin ay meron pong kaakibat na pananampalataya. Sabihin nga natin faith. When we hear God's calling, and for us to experience the reward, the blessing, we need to have faith. Kasi, ang pananampalataya will cause you to obey. Ang buhay na pananampalataya ay sumusunod. Sabihin nga natin, ang buhay na pananampalataya ay sumusunod. Hindi mo kinakailangang dagdagan ng pagsunod yung pananampalataya para mabuhay yung pananampalataya. Don't ever add good works to faith for the faith to become alive or living, active or true. Wala kang pwedeng idagdag sa pananampalataya. Ang pananampalataya na mula sa salita ng Diyos na narinig mo, pag nasa puso mo yan, automatic yan, sumusunod at gumagawa ng kabutihan sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, hindi mo kinakailangan dagdagan ng iyong effort, ng iyong gawa para maging buhay at totoo ang pananampalataya mo. Once you receive the faith that comes from God, it will cause you to move and act. Kaya yung nakarinig na walang ginagawa, hindi po yun tumitimo, hindi po yun naibabaon, hindi niya po yun nasasampalatayanan.
There is rejection. Kasi hindi lahat po na nakikinig ay totoong naniniwala. Kasi ganito, kapag ikaw ay naniwala, ang kaakibat nun, ang kasunod nun, automatic gumagawa. Kumikilos. Ganyan po si Abraham, nung tinawag ng Diyos si Abraham doon sa Genesis chapter 12, sumunod si Abraham. Dadalhin kita sa ganitong lugar. Sumunod si Abraham. Bakit? Nanampalataya sa Diyos. Hindi mo kinakailangan itulak. Oy, linggo ngayon, hindi mo kinakailangan ipapaalala. At ito po, merong pangako ang Panginoon. At sabi niya dito sa Genesis chapter 15, after these things, the word of the Lord came unto Abraham in a vision, saying, fear not, Abraham. Alam niyo, minsan sa pagsunod natin sa Panginoon, minsan natatakot tayo. Baka maubusan ako ng ganito, baka mawalan ako ng ganito, baka mawalan ako ng kaibigan, baka mawalan ako ng kamag-anakan, baka matanggal ako sa trabaho ko, baka matimot ako. There's a lot of fear. When we decide to follow God, when we decide to believe God, when we decide to serve God. Pero sabi ni Lord, fear not, Abraham. Sabihin nga natin, banggitin niyo yung pangalan niyo, fear not, Walter. O bakit yung pangalan ko sinabi niyo? Yung pangalan niyo, fear not. Huwag kang matakot. Meron kang reward sa pagsunod. Sabi rito, fear not, Abram. I am your shield, meaning I am your protection. Kasi sa pagsunod sa Lord, maaaring merong maiinggit sa iyo, merong pong mga lumaban sa iyo, lalaban sa iyo o magde-destroy sa iyo. Fear not, I am your shield. Pag sinabi po ni Lord na I am your shield, siya yung magpoprotekta sa iyo. Bago kanila mabangga, babanggain muna nila ang Diyos. Hallelujah. Bago kanila masaktan, ang Diyos muna. Ibig sabihin, if I am your shield, no one can touch you. No one can destroy you. Magkagulo man ang mundo, meron man silang mga makapangyarihan na mga weapon, meron man silang mga kabayo, karwahe, o ano man ang kanilang mga weapon nila. Kapag ang Diyos ang shield mo, you are protected. At ito po maganda rito, I am your shield and thy exceeding great reward. I love that. Ito po yung nagbibigay ng kagalakan sa puso ko sapagkat ang sabi ng Panginoon kapag sumunod ka, I am your exceeding great reward. Ano po ibig sabihin kapag ang Diyos ang reward mo? Mawala man ang lahat ng mga unggoy tuloy, yung mga banana! Mawala man ang lahat ng mga bumagsak man ang ekonomiya ng mundo. Lahat ng mga resources na meron ka, there is only one source that is open for you all the days of your life, and that is God. Siya na source mo, kahit mawala yung mga resources na inaasahan ng mga tao sa mundong ito, pwede siyang magbigay ng mas marami pang kapalit na resources sa iyo, sapagkat siya ang nagbibigay ng resources. Pag sinabi nating resources, lahat ng yan galing dun sa source. Kaya mawala lahat ng yan. If God is your reward, glory to God. Hindi ka mauubusan ng pagpapala. Kaya huwag kang matakot na mawalan ng trabaho dahil po sa pagsunod mo sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, narinig mo yun? Huwag kang matakot na. Para bang ipagpapalit mo, para kang unggoy na ipagpapalit mo yung nakita mo lang inoperang ka lang ng 3 saging. Dati 2 saging lang binibigay siya, naging 3, hindi ka na makalis dyan. Hello, kapatid, kung ang bagay na ino-offer ng mundo ay makapagpalayo sa iyo sa Panginoon, wag na uy. Sabi mo siya, hoy, wag na. Ang demonyo ganyan nag-o-offer, pati ang Lord, inopera niya di ba? Ano sabi mo ng demonyo? Kita mo lahat ng yan? Hanggang sa dulo ng walang hanggan? Na makikita mo? Ibibigay ko sa iyo lahat yan. Alam mo yung demonyo talaga bobo eh. Sabi mo nga, ang demonyo bobo talaga eh. Ibigay mo, ibibigay niyo sa Panginoon siya ang may-ari. Psalms 24 says, the earth and the fullness thereof is of the Lord. Sa Kanya nga lahat. Siya tapos ibibigay mo sa Kanya, ino-offer mo. Kung di ba naman mangmang to di ba? Ganun din sa atin. Kung bibigyan man tayo ng ano ka pa? Hindi mo ba alam na ang Lord ang lahat ng may control ng yan? Kontrolado nga niya yung mga leon doon sa lions den eh. Kontrolado nga niya yung
apoy nung itinapon yung 3 Hebreo, hindi nga sila nasunog eh. Ano pa bang patutunayan natin kapag ang Diyos ang kasama mo, hindi ka maano? I am your exceeding great reward. Kapatid, the Lord is your great reward. The Lord is your great reward. Treasure Him in your life. I pray na darating sa puso ninyo na, Lord, mawala ang lahat, wag lang ikaw. At hindi kailanman kita ipagpapalit sa anumang bagay sa mundong ito. Yung iba kasi, Pastor, hindi mo alam, pagkakataon ko na to para iahon ko sa ang aking pamilya sa hirap ng buhay. Ikaw mag-aahon, kapatid, papapagod ka. Madidismaya ka. Lalong-lalo, tinulungan mo na sila at lahat, kulang pa rin. Ay, sabihin ko sa inyo, there is no satisfaction in the lives of people kahit anong ibigay mo unless na sila ay maakay at madala mo na magtiwala sila sa Panginoon. Glory to God. Minsan tinatanong natin, oftentimes, we see others disobey God. Yung mga nagdi-disobey, yet still succeed financially, while some of us may struggle. Di ba nag-struggle minsan ng mga tao sa finances. Sumusunod naman ako, Pastor. Alam nyo, if you are struggling financially right now, and yet you are doing the will of God, you are perfectly obeying, you are sincere, you are true to yourself, pero parang meron kang problema, o meron mga hindi pa pangit na nangyayari, kapatid, magtiwala ka, manatili kang magtiwala sa Diyos. Ito ang pangako ng Panginoon. Yung tagumpay ng mga nagpapakasipag at nagtatrabaho na wala sa Panginoon, ang kanilang tagumpay ay para sa iyo. Pastor, mukhang unfair yan eh. Ganyan talaga ang Diyos. Ang Diyos po, ginagawa niyang lahat. Mapasayo lang ang isang bagay na ipinangako niya. Pero mo yung nag-ipon lahat ng kayamanan, lahat ng mga Egyptian, yung mga ginto, nagmina sila lahat. Nung umalis sa mga Israelita, dalala lahat ng mga ginto eh. Di ba? Ang sabi po ng Bible, ganito, they plunder the riches of Egypt. Ibig sabihin, yung pong pinaghirapan ng Egypt, nung umalis sa mga Israelita, dala-dala nila. Pero mo nagtrabaho mga Egyptian, binigay sa kanila. At ito po ang pangako ng Lord, Ecclesiastes 2:26. To the person who pleases Him, nalulugod ba ang Diyos sa inyo? Sa tingin mo, nalulugod ba ang Diyos sa iyo? Magpakatotoo ka, nalulugod ba ang Diyos sa iyo? O, yung iba duda pa eh. Yes, you must believe that God is pleasing at you because you are in Christ. Ang dahilan kung bakit nalulugod ang Diyos sa iyo, hindi dahil sa mga mabubuting ginagawa mo o anumang bagay na ginagawa mo, hindi dahil sa pangit na ginagawa mo, o hindi dahil naman sa mabuting ginagawa mo. The reason why God pleased at you is because you are in Christ Jesus. It is Jesus in you that makes pleasing in the sight of God. At sabi rito, to the person who pleases Him, God gives wisdom, knowledge, and happiness. But to the sinner, sabi mo, hindi ako yan. Kumbinsidihin mo sarili mo, hindi ako yan, kamo. You sinner daw. But to the sinner, He gives the task of gathering and storing up wealth to hand it over to the one who pleases God. I love that. You understand that? Yung iba parang walang naintindihan eh. Hello? Ang ibig sabihin nito, yung po mga nagpapakapagod, yung mga makasalanan, yung mga nagtitiwala sa sarili, hindi umaasa sa Diyos, hayaan nyo lang na magtrabaho sila na magtrabaho. Isang araw, lahat ng pinagtrabaho, lahat ng yaman nila, nakikinig sila ngayon. Hallelujah. Sabi nila, ayaw ko to, pumunta na ako doon, kaya makakasama din natin sila. Ngayon, sabi po ng Bible, ibibigay ni Lord sa mga kinalulugdan niya. Kaya kapatid, manatili kang kinalulugdan ng Diyos. And you have to expect the promise of God. Do you believe the promise of God? Oh, this is our exceeding great reward. So, ang tagumpay nila ay future success mo, kapatid. Kaya hindi ako magtataka isang araw dito, bigla na lang na pinapamanaan ng hacienda,
pinapamanaan ng lumang bahay na marami nang namatay doon. At least may mana ka, di ba? O kung ano mga pinapamanaan, bigla-bigla na lang, di ba? Mga kapatid, be faith-minded. Sabihin nga natin, be faith-minded. You need to continually be faith-minded. Stand on your faith. Alam mo, bakit sinabi ni Lord na be faith-minded? Kapag nakatayo ka sa pananampalataya, protected ka. Pag nakatayo ka sa pananampalataya, ang salita ng Diyos, pangako ng Diyos, mangyayari at magaganap sa iyo. Pag nakatayo ka sa pananampalataya, kahit na meron kang nararamdamang sakit o meron kang krisis na pinagdadaanan, if you stand on your faith, you are expecting that the promise of God will come unto you, because the Lord says, I will make it sure that my word will come to pass to those who have it. Gusto ni Lord na ma-remind tayo palagi sa kanyang salita. Alam niyo ba nang ipinangako ng Diyos kay Abraham, bibigyan kita ng maraming mga anak, and yet sila po ay, yung asawa niya ay baog, tama? Pero alam niyo ba, dahil sa sinabi ng Diyos, naalala palagi ni Abraham, nakatira si Abraham sa tent, tama? Mabuti nga kayo, may bubong kayo eh. Maganda yung bahay niyo. Hindi naranasan ni Abraham yan. Hindi naranasan ni Abraham ang nagsumakay ng air condition na sasakyan. Naglalakad siya. At nakatira lamang siya sa tent. Lalabas siya tuwing hating gabi para umihi. Kasi katulad din natin siya, naiihi rin siya. At habang siya umihi sa hating gabi, nakatingala siya. Nakikita niya mga bituin. Naalala niya ang pangako ng Panginoon. Magiging kasindami ng bituin ang magiging mga anak ko. O diba, ang ganda na tayo ma-remind palagi. Si Isaiah habang naglalakad, nakita niya mga damo na lalanta. Kasi nagkakaroon ng El Nino. Sabi niya, malalanta ang mga damo. Mawawala ang lahat. Pero ang salita ng Diyos may mananatili. Ibig sabihin, they are always reminded of God's Word. Kung merong silang nakikitang bagay na negatibo, they come into the Word of God. They stand on the Word of God. Kaya normal yan yung mga negatibong nangyayari o dumarating. Normal yan. Yung pag ganun-ganun ng buhay. Tama? Sinong ganun-ganun ng buhay sa inyo? O gusto nyo ganun na ang buhay ninyo? Di ba? Di ba kapag ganun yung heartbeat mo, ibig sabihin, buhay ka, tama? Gumaganon-ganon minsan, tama? Oh. That's normal. Kaya pag may problema ka na ups and down, that's normal, ibig sabihin, buhay ka. At habang malikot yan, ibig sabihin, healthy ka. Ngayon, kung gusto nyo ng ganun na buhay, shhh, wala na. Tigok ka na. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka na magreklamo. Manatili ka sa pananampalataya. Be faith-minded. Continually. Faith is believing God's Word. Come on. Faith equals believing God's words. Meaning, ang pananampalataya ay nagtitiwala sa salita ng Diyos. And faith pleases God. Ito na nga yung sinasabi ko kanina. Hebrew 11:6. Without faith, it is impossible to please God. Without faith, it is impossible to walk with God. Hindi ka makakalakad na kasama ang Diyos kapag wala kang pananampalataya. Again, paano nagkakaroon ng pananampalataya ang isang tao? Sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. So ibig sabihin, you cannot walk with God without hearing His Word. And walking with God is having faith with His Word. And having faith with His Word is hearing His Word. Kaya kapag wala ka ng appetite sa pakikinig, kapatid, you're no longer walking with God. Maybe you're walking in your own way. Napakadelikado ang lumakad sa sarili mong daan. Alam niyo ba na yung mga naglalakad na sa sarili nila, hindi sila, they are not going on the right way? Yun po ang sinisila ng mga maninila. Limos sa leon. Pag nakita nila
yung dun sa kalipunan ng mga kalabaw, nakita nila kung sino yung nag-iiba ng landas, lumalayo doon sa kalipunan, yun ang kanilang sinisila. Kaya huwag kang lalayo, kapatid. At kung sino lang yung nakita nila na lulugo-lugo, yung nangihina, yun ang kanilang sinisila. Kaya kapatid, huwag mong ipakitang lulugo-lugo ka. Huwag mong ipakitang ikaw ay nangihina. Amen? Talunin mo ang anumang problemang meron ka sa pamagitan ng pagpupuri mo at pagsigaw mo, I am standing in faith with God. Okay? So be faith-minded continually. And then next is don't give up on faith. I-give up mo na't lahat, wag lang ang faith. Amen? I-give up mo na si Lourdes, wag lang si faith. Amen? I-give up mo na siya, wag lang ang faith. Don't give up on your faith. Through faith and patience, you inherit the promises of God. Do you believe this? You inherit the promises of God. Kasi ang pananampalataya, pag natanggal yan, pag nawala yan, wala ka ng kamay para tanggapin yung pangako ng Diyos. Kasi yung pananampalataya, yun yung pinakakamay mo para ang pangako ng Diyos ay mangyari at maganap sa buhay mo. Ngayon, kung meron magaganda nangyayari sa'yo, akala mo galing sa'yo, hindi na yan. Your own way na yan. Lahat ng bagay na ginagawa ng tao sa kanyang sariling kaparaanan, it will end up to depression. Listen to that. Bakit? Lahat ng bagay na sinasandalan natin mayayanig. Pero kapag sa Diyos ka sumandal, kahit anong lindol, hindi siya mayayanig. May verse ka ba dyan, Pastor? Yes. Heaven and earth will pass away, but my word will stay, remain. Alam niyo ba, nasa panahon natin ngayon, patalino ng patalino ang tao, pa-high-tech ng pa-high-tech ang mga pangyayari. Ang daming ginagawa ng tao para laging maging healthy. Ang daming ginagawa ng tao para lalong maging maganda ang buhay, maging masaya ang buhay. Pero lalong nagkakagulo ang mundo. Lalong umiiksi ang buhay ng tao. Ibig sabihin, even in the last days, knowledge will increase, but it will not increase the span of their life. Even in these last days, kahit na high-tech na ang panahon, hindi po mas maganda o mas mahabang buhay ng tao ngayon kaysa noon. Nagpapakita, kapatid, na walang magagawa ang tao para dugtungan ang kanyang buhay. Pero ang Diyos, hallelujah, ang kanyang salita mananatili. Kaya blessed are those who stand on God's promises. Don't give up on your faith. Nasa panahon tayo ngayon na minsan pinamimili tayo. Your faith or the offer of the world. Hallelujah. Tingnan niyo si Abraham. Basahin natin in Hebrews 11, verse 11. Siya'y nanatili sa pananampalataya kahit imposible nang dumating yung pangako ng Diyos. Alam niyo ba na, listen, ang ekspertong gawin ng Diyos ay yung imposible na sa'yo, yung wala nang pag-asa, yung parang dumating ka na sa end ng buhay mo, wala ka nang magagawa, nilapitan mo na ang lahat ng mga bumbay, lahat ng kamag-anak mo, lahat ng kaparaanan, wala nang magagawa. Pero tumingala ka, may magagawa ang Diyos. That is the expertise of God. Yan ang expertise ng Diyos. Yung imposible sa mata ng tao, makikita mo posible sa Kanya. Actually, imposible nang magkaanak. Sabi dito, dahil sa pananampalataya, nagkaanak si Abraham kahit na matanda na siya. At baug ang asawa niyang si Sarah. Sigurado, matanda na rin si Sarah. Matanda na ba yung 90 years old? Sa tingin ninyo, tingnan mo ngayon katabi mo, tatanungin mo, ilang taong ka na? Bakit mukha kang 90 years old ka mo? Bakit mas fresh si Sarah sa'yo? Amen. Ibigay mo, 89 years old nung pinakakuan, 90 years old, nagkaanak pa siya. Imposible na, tama. Ang sabi nga niya, nung narinig niya yung sinabi ng angel, sabi niya, sarado na ang alakan ko. Wala na akong asim.
Hindi ko alam ha, dinagdagan ko lang yun ha. Pero para sa kanya, yung tawa niya, hindi po tayo ng tawa ng naniniwala, tawa po ng nagdududa. Minsan kahit nagdududa ka, pag sinabi ng Panginoon, mangyayari pa rin eh. Amen? Oh, grabe talaga, no? Pero mo, nagdududa ka na. Nagduda na tong si Sarah eh. Kaya sabi niya, kaya mula kay Abraham, dahil naniwala si Abraham, natuto pa rin ng Diyos ang pangako niya na magkakaanak si Sarah. Kaya mula kay Abraham, nawala ng pag-asang magkaanak pa, nagmula ang isang lahi na kasindami ng mga bituin sa langit at buhangin sa dalampasigan. So don't give up on your faith, my friend. Kahit imposible na. Amen? Eto, kung imposible na yung nakikita mo, sabihin mo, wow, kikilos na Diyos. Pero kapag posible pa lang na kaya mo, kaya ko pa to. Ay, sabi ni Lord, kaya mo pa pala eh. O sige, go. Ikaw eh, kaya mo eh. Pero kapag dependent ka palagi sa Lord, kahit kaya mo, Lord, hindi ko kaya to. Pero kaya mo to. Lagi mong makikita ang kamay ng Panginoon. Amen? And expect to be overtaken. Yan. With reward. Sabi rito, Deuteronomy 28 verse 2, all these blessings. How many blessings? Doon ba sa all, kasama yung bitchin, kasama yung bagoong, kasama yung pangangailangan nyo doon? All. Kasama yung dream boy mo, yung dream girl mo. All. All these blessings. Lahat ng minimit mo at mininanais mo. All these blessings. Yung this po dyan, hindi po yan singular. Ha? Plural po yan. Yung mga hindi po natuto sa school, yung THIS, singular po yun. Yung THESE, plural po yun. Ibig sabihin, this, marami. Amen? So, ibig sabihin, lahat ng kailangan mo pertaining to life and godliness. Pertaining to life. Do you need healing? Do you need good health? Pertaining to life. All these blessings will come upon you. Hindi lang darating sa iyo, it will overtake you. Why? Because you obey God. I love that. Sabi mo, obey God. Alam niyo ba, nang kayo nanampalataya sa Panginoon, you demonstrate your obedience to God. So be a builder, my friend. Sabihin natin, be a builder. When you act on the word, you are building your house on a rock. Build your house on a rock so that you will become immovable, unshakable. Ang taong mangmang nagtayo ng bahay sa buhanginan. Dumating ang bagyo at unos. Nawasak ang bahay sapagkat ang kanyang bahay ay naitayo sa buhanginan. Ano ibig sabihin nun? Kung ang iyong pananampalataya ay hindi kay Kristo, doon sa iyong sariling kaparaanan at sariling kagustuhan, pag dumating ang problema, mawawasak ka. Pero ang sabi mo ng Bible, ang taong matalino, nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. So ano po yung batong yun? Sino po yun? Si Jesus. So if you're gonna build your faith and you're gonna build your life on, establish your life on faith in Christ Jesus, kahit dumating ang unos, kahit dumating ang problema, ano man ang sitwasyon, siya'y mananatiling nakatayo, hindi ka magigiba. Ano po ibig sabihin nito? Kapag kasumampalataya ang isang tao sa Panginoon, hindi ibig sabihin na wala ng bagyo. Hindi ibig sabihin na wala na pong lindol. Hindi ibig sabihin na wala na pong unos. Meron at merong unos sa buhay sapagkat tayo nandito sa fallen world. There is problem to every man coming. Pero sila na nakatayo sa pananampalataya kay Kristo, they will stand strong in Christ Jesus. They're immovable. They cannot be shaken. Nananatili sila sa pananampalataya sa Panginoon at sila ay nananatili na tinatanggap ang pagpapalat biyaya ng Diyos according to God's promise. Build your life on the Word of God. You can endure anything. Believe that every act counts, my friend. So embrace God's character. Ano po ang character ng Diyos? He is a rewarder. Sabihin nga natin, God's character is rewarder. Wow. Pinagpala ka na ni Lord,
nilinis ka na ni Lord, pinatawad ka na niya, ginawa ka na niya matuwid, binanal ka na niya, tinanggap ka na niya, ginawa ka na niyang pamilya. Ngayon kapag sumusunod ka, may reward ka pa. Saan ka pa? Hello? Ito yung mas magandang benepisyo ng kumpanya. Walang kumpanya nag-o-offer ng ganitong benepisyo. Mga kumpanya ninyo na kaya niyong ipagpalit ng Panginoon, may nag-o-offer ba niya ng ganyang benepisyo? Umabsent ka, tingnan mo kung di ka matanggal. Amen? Huwag mong gawin yung ginagawa. Awayin mo yung supervisor mo, tingnan mo. Demoted ka. Pero dito sa Lord, grabe Minsan, hindi ka na nagpe-pray. Puro tampo ka na, mahal ka pa rin ni Lord. Pero kapag sumunod ka, may reward pa. Amen? Wow. Hebrews 11:6. He rewards the faith of those who passionately seek Him. Friend, expect rewards for believing God, seeking God, and obeying God. Akala lang natin maganda ang buhay kapag tayo po'y maraming pagpapalat lumayo tayo sa Diyos. Remember the prodigal son? Akala niya ang kanyang buhay ay lalong mas maganda kapag nagawa na niya lahat ng gusto ko. Minsan tayong mga manak, nung ako'y bata pa, laging galit ang tatay ko kapag meron akong galit. Sabi ko siguro, mag-abroad ka, sige, para magawa ko lahat ng gusto ko. Pag ginagawa ko lahat ng gusto ko, napapahamak ako. Walang nag-guide sa akin. Mga kapatid, akala nung prodigal son, mas maayos ang buhay niya kapag siya'y lalayo sa kanyang tatay. Kasi meron na siya Pero alam nyo, naranasan niya ang higit pa na karimarimarim, kasuklam-suklam at nakakayang karanasan kaysa mga nakatira sa labas. Mo'y naging amoy baboy at kinakain niya mas masahol pa sa kinakain ng baboy. Pero nung naalaman niya at naalala niya na maraming mabubuting bagay sa bahay ng kanyang tatay, bumalik siya. So kapag ikaw ay lumayo at maaring sabi mo parang napapalayo na ka, alalahanin mo, maraming mabubuting bagay sa bahay ng iyong tatay. At lagi kang welcome sa Kanya. He is a rewarder. And He is your great, exceeding great reward, my friend. Hallelujah. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah.